Sa bahaging ito ng Laguna Lake, namamangka ang 10 taong gulang na batang ito. Hindi siya rito namamasyal, pero nangunguha ng ibebenta niyang kangkong. Ang kikitain niya kasi rito, ipambibili ng gamit sa eskwela ngayong pasukan. Wala pa po akong gamit sa school. Wala pa pong pambili. Ingat na ingat siya sa pagsagwan. Sa kalagitnaan ng kanilang pamimitas ng kangkong, biglang bumuhos ang ulan. Sapat ba ang lakas ng munti niyang mga bisig para mahango ang kanyang pamilya? Pag na po ako maging mangangangkong, Maaliwalas ang panahon itong Miyerkules sa bahay ni na Lawrence sa Baras, Rizal. Ang bata gumayak na. Kasama niya nung umagang yon ang kanyang nanay Lizelle at ang kanyang amaing si Denmark. Ito po yung baon namin sa dagat. Nandito na rin po kasama yung tanghalian at umagahan. Kami din kumahal ng tubig. Sakay ng bangkang demotor, tumungo sila sa bahagi ng lawa kung saan maraming kangkong. Sa kanilang bangka, nakatali ang 3 maliliit na bangka na kung kanilang tawagin, boka-boka. ilipat po ako sa bangkang maliit para po mamitas. Kasi po yung bangkang malaki hindi po kasi sa kangkungan. Nag-jacket po ako kasi po mainit po. Bago kami lumusong, doon na po kami kakain nun, bago mamitas. Wala po namin po yung kangkong ng lahat. Dahil sa kapal ng nakaharang na kangkong sa lawa, nahirapan silang magsagwan. Pagod. Si Lawrence, nakasakay pa rin sa boka-boka habang nangunguha ng kangkong. Pero para mas mapabilis, lumusong na kinalaunan. Tumatakot po ako sa ugat ng Doon ko po siya minsan pinapapita sa mababaw. Gusto ko lang po mamitas po. Kasi po para ka na po nung naglalaro eh. Pag po ako namimitas, marami po yung tsikto, pati po yung mga gagamba, makati po. Sumasakit po yung kuko ko. Pag po nagpipitas po ng kangkong. Kasi po yung dagta po pumapasok sa kuko. Paglilinaw ni Lizelle, hindi raw niya inoobliga na magtrabaho ang kanyang anak. Umiiyak siya na hindi ko siya sinasama. Hindi akong nahihirapan po si mama. Kung hindi ka po yung pakiramdam ko, tinutulungan ko po sila mama. Kaya po, kusa po akong sumasama para po makatulong. Iyak po ako. Kapag natulong na siya sa amin mamitas, kung katabi ko lang po siya, hindi ko po siya pinapalayo. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Lizelle, kaya sa pagkakangkong niya binubuhay ang kanyang mga anak. 4 sa una niyang kinasama, 1 naman sa bago niyang karelasyon. Ito lang pong alam kong trabaho. 200 pesos ang kadalasang kita nila kada araw. Pero paano nga ba ito pagkakasyahin sa lumalaki nilang pamilya? Kaya ang pang-4 na anak ni Lizelle, Nasa ate ko. Hindi ko po alam kung saan ko kukunin yung
pagkain na bibigay sa kanila. Tig 15 bungkos ng kangkong ang target nilang mapitas nung araw na yon. Kada bungkos na ibebenta nila ng 20 pesos. Ako umaabao ng isang bandel sa benta. 5 bandel na po ako uwi. Pero sa gitna ng kanilang pamimitas, biglang sumama ang panahon. Nung tumila ang ulan, ang 5 bundle ng kangkong na una nilang napitas, nauna nang dinala ni Lawrence para ibenta. Pinapauna ko na po siya umuwi. Yung mga kapatid niya, wala rin pong pagkain. Kaya po. Hindi po ako natatakot kasi po marunong po akong maglangoy. Ang nakuhang 5 bungkos ng kangkong, ibinenta agad ni Lawrence sa nakaabang na nilang mga kliyente. 5 bandel, 21. O, 5, 100. Salamat po. Bibili ko po ng bigas po. Tapos sardinas po. 90 pesos ang kanyang nagastos para sa isang lata ng sardinas at 1 kilong bigas. Timpla po ako ng gatas para po sa bunso ko po ng kapatid. Hirap po kasi. Nahihirapan po ako sa sitwasyon ko ngayon. Gusto ko po silang pag-aralin ng mabuti pero hindi ko magawa. Mula sa kinitang 100 piso, 10 piso na lang ang natira. Ipinatabi ito ni Lawrence. Dagdag pambili ng mga gamit niya sa eskwela. 2 lang kasi ang kanyang notebook. Isa na lang po yung lapis ko. Pag hindi po ako nakabili ng school supply, ito na po yung gagamitin ko po. Ito po yung binili po sa akin ni Mama last year. Ito po yung binigay ng kapitbahay namin na 2. Nananalig si Lawrence na ang hahango sa kanila sa kangkungan, edukasyon. Kaya pursigido siyang makatapos ng pag-aaral. Pag laki ko po, magiging pulis po ako. Pag na po ako maging mangangangkong, magsisikap po ako. Pag laki ko po, maghanap po ako ng trabaho. Ang kwento ng pagsusumikap ni Lawrence umantig sa puso ng content creator na si June. Pero po yung buhay mo dito, kuya. Pero po kumuha ako, kuya. Pero po yung buhay namin. Ito, ibibigay ko na sa iyo yan. Bibiliin ko na yung kangkong mo. Tanggapin mo ito. Salamat po. Naiyak na si Lawrence, guys. Alam ko, Lawrence, mahirap ang buhay. Ha? Kaya ko siya napiling kuhanan agad ng video at i-vlog siya dahil natouch ako sa nakikita ko sa kanya. Mga bata pong 10 gulang pa lang katulad ni Lawrence, sila ay dapat nag-e-enjoy ng kanilang kabataan at nasa paaralan na nagbibigay daan sa kanilang mas magandang kinabukasan. Nitong Huwebes, ang lokal na pamahalaan ng Baras nagbigay ng grocery at financial assistance sa pamilya ni Lawrence. 10,000 piso para pagsimulan ninyo ng inyong negosyo. Maraming salamat po.
bibigyan siya ng 2,000 piso kada taon. Magagamit po nila yan hanggang high school sila. Maraming salamat po sa tumulong. Sinagot naman ng aming programa ang mga gamit ni Lawrence, gaya ng school supplies, bag, pati na ng kanyang bagong uniforme. Maraming salamat sa KNJS po. Maraming salamat po sa tumulong. Makatapos sana sila ng pag-aaral, magkaroon ng sapat na kaalaman upang mas malaki ang tsansa na makalaban ng patas para sa harinawa, magandang kinabukasan. Hindi sila maiiwang pupulutin sa kangkungan. Napagdasal ko po ay Papa Jesus. Sana po hindi nawaman akong si Mama. Makaawan po sa hirap. Sana po tulungan niyo po kami.